I am Mr. Roberto Senadigno. I was born in Naik, Cavite. I studied at Naik Elementary School, a public school. That was the start of my educational background. I was fortunate enough to have enrolled in a private American Catholic school. The name is St. Columban College. Then, when I graduated from that high school, I went back home to Naik to continue my college. And the name Western Colleges became the school I was associated with almost all my life. I graduated Bachelor of Science in Education, major in Filipino, minor in History, under the leadership of Mr. Pio T. Capili, who was a product of University of the Philippines. After graduating from BSE at Western Colleges, I was supposed to teach at the Dasmariñas Relocation Center High School. I was hired, but I had to turn down the offer of Mr. Reyes, the principal, because the place was too far from my home. I was also accepted at the Rosario Institute, but when I came back to Naik, Mr. Pio T. Capili, our director in Western, asked me to teach in my alma mater. And he told me that I cannot refuse to teach because he himself personally chose me. So what will I do? Out of loyalty and utang na loob, because I was educated there, I already accepted the offer, and the rest is history. So from 1978 to 79, I was given that teaching load, first year and second year. And after a month, I was transferred to fourth year to handle the subjects world history. And after that world history subject for 1 month, I was given my permanent subject, which is Spanish. So, yo enseñé la misma lengua castellana en la segunda enseñanza. I have to study also at the Centro Cultural de la España, so I can teach in college. It was the idea of Mr. Capili that I took level 2 and level 3 classes in the Spanish Embassy. I was accelerated actually. Sa pagturo ko sa college department na iyan, nagsimula na yung aking karera ng lahat ng klaseng pedagogical challenges. Ako ang kauna-unahang nagawa ng tinatawag na Miss Hispanidad sa college department, where everything was done in Spanish. Simula doon sa Himno National Pilipino, sa aming programa, sa question and answer, lahat yan ay directed, choreographed, and conceived by myself. Ang aking kauna-unahang produkto ay si Señorita Hispanidad Elizabeth Argente. Patuloy ang aming paggagawa ng mga contest at ako lahat ang humawak, akong organizer. Pero kami tinatawag sa fourth year na Miss Senior. Miss Senior Beauty Talent Personality Contest. So napapansin ko na dumarami yata ang aking mga extracurricular activities. Iba-iba na. Lahat, pati mga Miss Western, Miss World, Pretty Boy, pati fashion show, nagawa kami. At siyempre, ang may pakalanan lahat ako, supported by my chief advisor. My chief advisor that time was Mrs. Edna V. Ramirez. Ang sumusuporta, together with my co-teachers like the late Mr. Rusty Puño, my dear friend and kumare, Ma'am Let Poblete, Sumagi. Also, Mrs. Elvira Adap, the late Mrs. Adap. We also have Mr. Villa, Mrs. Teresita Santos, our vocational teacher, Mrs. Nene Arca, our Filipino teacher. Also, Oscar Malubay. We also have Mrs. Edna Ramirez, the physics teacher. So happened that the fourth year had to be a rival with the third year. Siyempre, magkalaban ang senior at saka ang junior. And we were both housed in La Toria. And that was the start of the riot. Yes, talagang teachers and students we are in a what we call rivalry. But it's okay, it's very healthy, talagang ganon, it's normal.
But we were doing all of this for the sake of our children, of the students. So doon na nag-start yung mga challenges na kung sino ba mananalo, yung senior ba o ang junior. Marami kaming mga competition on. Napakasaya ng Western Colleges nung araw. Kasi the school totally supported the freedom and the objectives of the year levels. Todo ang suporta ng may-ari ng school. Sobra-sobra ang trust na ibinigay ni Mr. Capili, Ms. P.N. Capili also, and the rest of the Board of Trustees sa aming mga teachers. Nawili ako ng nawili at hindi ko namamalayan, ako pala ay nagtatagal na sa Western. Plus pa nga yung aking opportunity sa college department na kung saan ako ay talagang na-expose na mabuti sa pagtuturo ng iba-ibang subjects. I taught Filipino, English, Spanish, history, even business and other subjects that are new and cannot be handled by others who are not as courageous as me. So, ang buhay ko noon sa Western ay umabot ng mula 6 o'clock in the morning sa high school department at pagkatapos ako mag-i-start ng college department at 2 o'clock in the afternoon and then uuwi ako ng gabi na 8 or 9 p.m. Nakatira na ako sa Western. So Western had really absorbed my life. Yun na ang naging buhay ko. But after 1997 or 1998, I had to resign from the high school department after I was reshuffled for second year. Because the life of the seniors is more colorful and challenging than the lower years. So anyway, I accepted everything and I had to resign from the high school but concentrated on the college. Napakalaki ng pasasalamat ko sa lahat na naturuan ko, particularly sa mga pasensya na kayo. Sa lahat ng eskwelahan na pili ko ang Western Colleges. Most loyal, most grateful. Bakit ganun? Hanggang ngayon, hindi sila nakakalimot. Damang-dama ko yung kanilang hindi paglimot sa alma mater at saka sa mga teacher. O baka naman ako yung naging paborito nila dahil marami akong nagawa para sa kanila. Pero ganun pa man ay namumukod tangi ang mga graduate talaga ng Western. Pasensya na kayo. Very proud ako sa kanila. I'm so proud of them na napakarami kong mga successful na mga nag-abroad. Tulad nila Leia Poblete, Michelle Martinez, Lourdes Matsumura, Grace Marie Matruong, katulad nila, napakadami pag binanggit ko lahat eh. Anyway, babanggitin ko pa rin hanggat kaya ng memory ko si Virgilio Bensi, si Reynaldo Serigan, Wilfredo Madlangbayan, si Eloisa Poblete. Ako napakadami ko yatang mga magagaling na mga teachers tulad ni Juby Bitbit, Edita Mesa, Sally Kiskis. Ako napakadami, ang dami kong produkto, ang sarap. Ang teacher talaga, lagi nangangaral. Pero dapat lang na pakinggan din at pagkatapos i-analyze kung ito ba'y mabuti o ito ba'y masama. Dahil ayaw nila pinangangaralan ay hindi napapangaralan. Kundi ipapakita na lamang mga sample. Yung tinatawag nating teaching by giving example.